Francis! Hayop ka! Huwag na tayo magpakasal. Hindi. Ako, nag-reincarnate ako. At napunta pa ako sa katawan ng isang tagapagmana. Walang kwenta ang sinasabi mo. Pakinggan mo. Kung hindi mo pipirmahan na yon, agad na mawawala ng bisa ang kasal. Oh, honey, bakit galit? Ang dalawang bato niya ay akin din naman, di ba? Bato? Hindi. Mag-donate ako ng bato? Dalawa pa? So what? Kailangan niyang Master Santos ng bato. Anong masama kung magsakripisyo ka? Binata, pakinggan mo. Ikaw ay isang aso na mas mababa pa. Mapapakinabangan ko ang iyong bato. Mag-isip ka ng mabuti. Pirmahan at ipaabot sa amin. Huwag kang makagambala. Yang Master Santos, umuwi na tayo kumain. Lumayo ka sa hayop na yan. Hindi. Ito. May sira siya sa ulo. Imbes na maging napunta pa ako, Sa katawan ni Francis, tagapagmana ng season. Simula nang dumating sa season, 3 taon siyang binubusabos. Natutulog sa bodega, kumakain ng aso. Ang asawa ko ay may relasyon sa isang santos. Anak ako ni Don Ray. May 8 kapatid na babae. Na sobrang spoiled ako. Sila ay mga leader sa iba't ibang larangan. Sa isang iglap, maaari ko silang lahat durugin. Ako, bakit ko ginawa to? Dahil sobra akong nagmamahal kay Vanessa, kailangan kong itago ang aking pagkatao. Takot na maghiganti ang aking mga kapatid. Ito, may sira siya sa ulo. Hindi ako magpapaapi. Gusto mo ang aking bato? Sabihin mo kay tatay at ate. Hello? Ate? Ako to. Si Young Master Santos mismo ay nagtunggo dito para manligaw. Pinagpala ang pamilyang Season. Tito, huwag po kayong ganyan. Magiging pamilya na tayo. Huwag kang mag-alala sa bato. Si Francis na walang kwenta, siguradong magbibigay ng bato. Oo nga, mahal na mahal niya ako. Kung i-threaten ko siya ng paghihiwalay, yung adik na yon, siguradong ibibigay niya. Poor tagapagmana. Wala nang bato. Hindi ka ba pa rin maghihiwalay? So what? Ang kontrata ay pinirmahan ng lolo ko. Yung matanda ay nakakulong na ngayon. Pamilyang Season, gusto lang. Tama, si Francis lang. Walang pera, walang koneksyon. Kahit itapon sa kalye, walang maghahanap sa kanya. Kuya, ako to. Ang boses. Francis? 5 taon na. Sa wakas, tumawag ka na. 8. Tulong. Pinahirapan nila ako ng 5 taon. Pinakulong sa bodega. Gusto pa nilang tanggalin ang bato ko. Ano? Sino ang may gana? Saan ka? Send location. Metro Manila, Season. Hang in there. Malapit na ako. Assistant Lopez, prepare the car. Yes. Ako'y titignan kung saan nagmana ang Season na gawin ito sa kapatid ko. Pinahirapan niyo ako. Hindi pwedeng walang balik. Ang utang ng season, babawiin ko lahat. Tapos na. Ilagay mo dyan. Umalis ka na. Masaya naman dito. Ang pamilyang Season kumakain ng ganyan. 5 taon akong kumain ng dumi. Akala ko pareho lang tayo. Francis, anong problema mo? Ilagay mo ang kontrata at umalis. Bini ka ba? Walang hiya. Bagay ba sa'yo dito? Tagapagmana ka lang. Binigyan ka ng pagkain, dapat kang lumuhod. Francis, lumakas ang loob mo ngayon. Kinuha niyo ang aking bato. Gusto niyo akong mamatay? Ako ay mamamatay na. Ano pa ang kinatatakutan ko? Anong drama to? Ikaw mismo ang nag-alok ng bato. May nagpilit ba sa'yo? Umalis ka na. Kakain na ako. Ayaw kong makita ka. Francis! Hayop ka? Umasa ka! Francis, anong balak mo? Alam kong gusto mo ako. Gusto mong pansinin ako. Pero hindi pwede ang ganyan.
Gwardiya! Siraan niyo ang paa niya! Opo. Ikaw, marunong kang martial arts? Ako ay anak ni Don Ray. Natural lang na marunong ako. Ang tatay mo si Don Ray? Pamilyang Season, kung mapatunayan ko ang lahat, wala kayong makakaligtas. Ang tatay mo si Don Ray? Deserve mo ba? Anak ni Don Ray, paano maging tagapagmana ng season? Francis, umalis ka na. Huwag mo akong pilitin na iwan ka. Kausapin mo ako, naririnig mo ba? Umalis ako? Bakit? Takot kumain sa season? 3 taon, kumain ba ako ng mainit na pagkain? Manliligaw ang Santos? Kailangan pa nilang manligaw? Anong balak mo? Anong balak ko? Alam mo ba? Si Vanessa ay akin. Alam ko naman. Gustong-gusto kitang insultuhin. Huwag kang magpanggap. Isang asong gala para kay Vanessa? Francis, malapit nang makuha ni Quentin ang distributorship ng Reyes Holdings at mag-iika-4 na pamilya, ikaw ay isang pulubi, isang basura. Alam mo hindi niya makukuha ang kontrata Reyes Holdings ay pag-aari ni Jacqueline. May lakas ka pang sumpain ako? Magpakamatay ka! Francis! Alahas ni Francis ito? Nakatira ba si Francis dito? 3 taon. Ganito nila tratuhin siyang master. Wala nang buhay ang pamilyang season. Pinahiya si Francis. Kasalanang kamatayan. Pamilyang Season, kailangang mamatay. May lakas ka bang sumpain ako? Magpakamatay ka! 3 taon na! Subukan niyo nang patayin ko kayo! Francis, alam mo ba ang sinasabi mo? Francis, si Miss Reyes ay presidente ng Reyes Holdings. Wala kaming karapatan makita siya. Karapat-dapat ka bang tawagin siya? Francis, nalulukot ako sa'yo. Tilang makulit, nagpapanggap pa. Yumuko at pirmahan ang kontrata. Para maalala ko ang pagmamahal, iiwan ko ang isang bato. Sa madaling salita, kailangan kong pirmahan ito. Kung hindi ko pirmahan, Di pirmahan? Magpapalayas ako sa'yo. Hindi ka makakakuha sa akin. ganun ba? Sige, maghiwalay na tayo! Ganyan ba ang nobya? Paabutin ba ng nobya? Sa kulungan. Pakainin ng aso. Harap-harapan mong nilalandi ang iba? Tagapagmana ka lang! Paano ka nangahas? May lakas ka ring sumigaw? Kung di mo ako kilala, bakit ako binasok dito? Gusto lang ninyo akong kidney donor. Kung mawala ang 2 kong bato, papanatilihin ninyo ako? Walang dalang! Pinakain ka namin 3 taon! Anong masama sa 2 bato? Pinakain, pakainin ng aso, tulugan sa kulungan? Kung ganyan ang pag-aalaga, huwag na lang nating ituloy ang kasal. Francis, tagapagmana ka lang. Wala kang kwenta sa labas ng season. Sino ka ba talaga? Di mo ako kailangan turuan! Francis! Paano ka nanahas? Francis, paano ka nangahas? Yumuko at humingi ng tawad ngayon mismo. Kung hindi, ipapawalang bisa ko talaga ang engagement natin. Wala na ang engagement. Gusto mo pa rin akong yumuko? Ikaw, paano may pinawalang bisa ang engagement? Hindi ba ako ang pinakamamahal mo? Ang lakas ng loob mong suntukin ako! Magpakamatay ka! Hindi lang kita sasaktan. Patayin pa kita. Baliv! Sigurado akong baliv siya! Bilisan! Tawagan si Jericho! Bitayin ang asom ito! Jericho Season? Sino siya? Francis, tapos ka na! Si Mr. Season ay kapitan ng seguridad ng Reyes Holdings at siya ang aking tito. Nandito na siya. Wala kang chance na makalabas buhay. Sinong hindi makakalabas buhay? Sinong hindi makakalabas buhay? Sino ka?
Paano ka pumasok? Ganito ka ba kausapin ng ate ko? Ate, miss na miss kita. Francis, bakit ganyan ang suot mo? Ate, ayoko nang maging tagapagmana. Umuwi na tayo. Okay, mapahinga ka muna. Ako na ang bahala. Pinahirapan ng kapatid ko sa 3 taon. Ang tapang ng pamilyang Season. Humph! Siya lang namang tagapagmana. Gusto namin gawin sa kanya. Karapatan namin. Sumuway sa amo. Dapat parusahan. Anong karapatan mo? Umalis ka sa Season. Parang si Jacqueline matagal lang hindi lumabas. Marami nang hindi nakakakilala. Jacqueline Reyes ay CEO ng Reyes Holdings. Paano niya makikilala ang isang pulubi na si Francis? May lakas ka bang magpanggap? Suicide yan. Kitang-kita na sila ay malapit sa isa't isa. Walang magandang ugali din. Isama na natin siya. Sino nagbigay ng lakas ng loob? Si Jericho Season? Walang galang! Si Mr. Season ay dating master. Ngayon ay pinagkakatiwalaan ni Miss Reyes. Pulubi ka lang, tapos tatawagin mo siya. Pinagkakatiwalaan? Aso lang siya. Hindi siya karapat-dapat. Sinong nagsabi na aso ako? Lumabas ka! Tito! Kuya, sa wakas, dumating ka na. Narinig ko. May nagsabing aso ako. Halika, labas tayo at mag-usap. Tito, siya yan! Tinugutya ka lang kanina. Sabi pa, hayok ka lang. Di ka pa karapat-dapat magbaba ng sapatos niya. At itong tagapagmana, gusto lang namin ng bato niya, binuhol pa niya ang mesa. Walang utang na loob. Tagapagmana, Tapos na kayo! Sa Reyes Holdings, lahat kayo mamamatay! akala ko sino-sino ang lalaban. Isang babae lang naman. Halika, ipakita mo. Jericho Season. Malakas ang loob mo. Jericho Season. Malakas ang loob mo. Jericho Season ang tawag mo? Siya ang kinatawan ng Reyes Holdings. Isang salita lang. Patay ka na. Tama kuya, patayin ang babaeng yan. Baka mag-alsa na naman ang tagapagmana. Patayin? Putang ina mo! Kuya Jericho, siya... Ano to? Kuya, ano to? Kapatid lang yan ng tagapagmana. Basura lang yan. Kuya, tagapagmana lang yan. Walang koneksyon. Ano ang kinakatakutan mo? Tahimik! Gusto ninyong mamatay? Alam ninyo ba kung sino siya? Isang maliit na hepe lang. Kinatawan ng Reyes Holdings. Saan mo ako ilalagay? Maling pagkakaintindi lang. Maling pagkakaintindi. Isang maliit na hepe lang na kumakatawan sa Reyes Holdings? Saan mo ko ilalagay? Maling pagkakaintindi lang po. Tito Jericho, sigurado akong nagkakamali ka. Siya lang naman isang walang kwentang tao. Kuya, nagkakamali ka. Para mga pulubi lang na nagpapanggap. Alam ko kung ano siya sa 3 taon. Narinig mo? Ako ay basura. Ikaw ay malaki. Paano ka luluhod sa isang tagapagmana? Sabi pa nila, ang kapatid ko ay tagapagmana. Patayin siya. Wala akong pakialam. Paalisin mo ako. Ganyan ba? Tito Jericho, bakit mo sinuntok si tatay? Siya ang may kasalanan sa sitwasyong ito. Kuya, hepe ka ng seguridad ng Reyes Holdings. Takot ka pa sa atin ng tagapagmana? Bobog na laki! Gusto ninyong mamatay? Alam ninyo ba kung sino siya? Sasabihin ko sa inyo. Siya ang presidente ng Reyes Holdings, si Jacqueline Reyes. Ano? Bobong 3! Gusto ninyong mamatay? Alam ninyo ba kung sino siya? Pakinggan ninyo. Siya ang presidente ng Reyes Holdings, si Jacqueline Reyes. Ano? Siya ang presidente ng Reyes Holdings, si Jacqueline! Paano kayo naglakas loob? Pasensya na, Miss Reyes. Hindi ko kayo nakilala. Pasensya na. Pasensya na, Miss Reyes. Patawarin niyo po ako. Siyan nga si Jacqueline. Eh di si Francis. Kayo ba kapatid ni Jacqueline? Bakit? Surprised? Young Master, walang mata ang aming lahat. Kung hindi ka namin ginawa ito, patawarin niyo po ako!
Francis, mahal. Upa rin ako, di ba? Pakiusap. Alam ko na, mali ako. Alam mong mali? Alam mo lang na mamamatay ka. Assistant Lopez. Yes. Isara ang lahat ng negosyo ng season sa Metro Manila. Pinahirapan niyo ang kapatid ko. Walang makakatakas sa inyo. Miss Reyes, kamag-anak tayo. Usapan na lang natin ito! Kamag-anak? Tingnan niyo ang buhay ko sa inyo. May mukha pa kayong sabihing malapit? Francis, pakiusap ng ina ang negosyo ng season. Huwag nating mawala. Kung papatawarin niyo kami, ipapakasal ko si Vanessa sa iyo ngayon. Vanessa, bilis! Vanessa, bilis! Bibigyan kita ng pagkakataon. Papayagan mo kami makaligtas. Papakasal ako. Papakasal ako sa'yo. Papakasal sa'yo? Francis. Hindi ka karapat-dapat. Paalisin na kapatid mo kami. Ako ay ikakasal sa'yo. Ikakasal sa'yo. Francis. Deserve mo ba? Wala na tayo sa engagement. Huwag kang mag-alala na parang nagbibigay. Simula pa lang, hindi ka karapat-dapat. Francis, hindi ka dati ganyan magsalita. Ano ako dati? Sinusunod ka lagi, di ba? Kumakain ng aso, nakatira sa kulungan. Kung hindi sumunod, threaten mo ako ng annulment. Pinakain mo ako ng 2 bato, di ba? Alam mo patay na si Francis? Mula ngayon, sinabi ko. Gawin mo. Kung hindi ka sumunod, patay ka. Since ayaw ng mismong tao, wala na akong masabi. Jacqueline, itigil mo na. Ang pamilyang season ay 20 taon na sa Metro Manila. May commercial alliance. Malakas kami kaysa sa iniisip mo. Miss Reyes, sapat na yan. Malakas si Reyes Holdings. Pero hindi kayang kainin ng season, di ba? Quentin Santos. Bakit ka nandito? Quentin, ikakasal na tayo. Tutulungan mo ako, di ba? Si Miss Reyes ay nakipag-ugnayan para i-block ang season. Ano? Magpapakasal na tayo. Tutulungan mo ako, di ba? Miss Reyes, kontakin mo ang opisina at i-block ang season. Ano? Quentin, hindi mo pwedeng gawin to! Manahimik ka! Matandang lolo! Ang Santos malapit na makuha ang distributorship ng Reyes Holdings. Anong pakinabang sa pagsama sa inyo? Miss Reyes, maling pagkakaintindi lang po. Ang Santos ay alagad ng Reyes Holdings. Ang season ay kalaban ninyo, ay kalaban din ng Santos. Ikaw! Quentin Santos! Traitor! Ano ikaw? Ikaw lang naman isang puta. Agad-agad ang lumuhod kay Sir Francis. Lolo, patawad po. Patawarin niyo po ang Santos. Kung hindi pa kayo nasisiyahan, suntukin niyo pa po ako. Okay, nasa ibang kontrata nyo. Salamat, Sir Francis. Ako na. Santos at season ay magkalaban na, di ba? So what kung magkalaban? Walang magagawa. Sa season. Mr. Season, bumagsak ang stock price. Ang mga raw materials ay pinutol ng walang dahilan. Paano nangyari? Hindi ba nila alam na ang season ay may commercial alliance? Siya ang Reyes Fortress. Walang magawa ang komersyo. Ang mga investor natin nagsimulang alisin ang pondo. Ang lahat ng sales channels ay nakablock. Ano? Ako ang anak ni Don Ray. Normal lang na marunong lumaban. Anak ka ni Don Ray? Ano? Ako anak ni Don Ray. Natural lang marunong ako lumaban. Anak ka ni Don Ray? Sinabi ko na yan, hindi lang kayo naniniwala. Hindi! Impossible! Anak ni Don Ray? Paano maging tagapagmana ng season? Francis, walang utang na loob ka. Ano ginawa ng season? Para gawin mo to. Nagpapaalala ka, magtiwala ka. Kung paano niyo ako tratuhin, ganun din ang gagawin ko sa inyo. Ate, umuwi na tayo. Assistant Lopez, ikulong silang lahat. Opo. Francis, nagsisisi na ako. Patawarin mo na ako. Sa 3 taon, hindi kita hinayaan. Hindi mo ako gusto. Kung palayain mo ako, gagawin ko lahat. Basura ka lang. Paano ka magiging karapat-dapat? Francis, dati, hindi mo ako ginanyan. Ang kapatid ko ay gwapo. Maraming babae ang nagkakagusto. Umalis ka!
Umuwi na tayo. Palitan mo yung damit. Gusto ka makita ni Ate Cynthia? Francis, walang utang na loob ka! Umuwi na tayo. Palitan mo yung damit. Ate Cynthia, gusto kang makita? Francis, walang utang na loob kang aso! Maligayang pagdating, Miss Reyes. Kayo, kumusta? First time ni Miss Reyes magdala ng lalaki. Miss Reyes, siya po ba ang... Kapatid ko siya. Hatid niya siya para magbihis. Pumunta ka sa kwarto ko. Ipapakita ko ang bagong bahay. Salamat ate. Masaya ako na nandyan ka. Anong sinasabi mo? Pumasok na tayo. Pasok po, young master. Pwede mong gamitin ang mga sasakyan. Kapatid ni Jacqueline Reyes, walang sasakyan sa labas? Ang pinakamura ay Fortuner. Isa itong bilyon. Pang-allowance mo? Mas mahal ako ni ate. Pinagtiisan mo ang 3 taon. Francis, wala ngayon. Walang makakapanakit sa iyo. Halika, ipapakita ko ang kwarto mo. Okay. Wow! Walang katulad ka. Mayaman talaga. Oo, sa labas. Sinasabi na malapit ng bangkarotehin ang Reyes Holdings. Plano lang yan para maakit ang mga kalaban. Wala kang dapat ipang-amba. Paano? Pinuprotektahan ni tatay ang bayan. May mga puwersa sa loob na hindi sumusunod. Kailangan kong tulungan si tatay na ayusin ang problema. Kaya kunwari bangkarot. Para ilabas ang tunay na kalaban. Matalino ka, Francis. Huwag kang gumalaw. Magpa-picture tayo. Ako ito. Ano? Nawala ang mga season? Wow! Imhakoda. Panggulo! Sa wakas! Dumating ka! Tulong po! Wow! Buhat pa kayo? O Panghulo! Sa wakas! Dumating ka! Tulungan mo kami! Deserve nyo yan. Pinahirapan nyo si Francis ng 3 taon. May sira ba ang utak mo? Panggulo, si Francis ang may kasalanan. Kung hindi siya nagtago ng pangalan, ganyan ba namin siya tratuhin? Tama! Yung walang utang na loob. Binigyan namin siya ng lahat. Yung kapatid niya. Pinabagsak pa ang season. Pinapakulong pa kami dito para mamatay sa gutom. May problema ang utak mo. Wala lang. Kayo at ang Reyes Fortress ay may giyera na. Ganito ang gusto ng komersyo. Tutulungan ko kayo ibangon ang season. Panggulo, hindi po ba kayo natatakot sa Reyes Fortress? Reyes Fortress at ang Divine Order ay nag-away. Mga general, malaking pinsala. Wala ng pag-asa. Perfecto. Oras para maghiganti. Buong umaga, may malaking bidding sa Reyes Capital. Maging kamay ng komersyo, tulungan kami sa isang proyekto. Walang problema sa seguridad. Komersyo ang bahala. Sa Reyes Holdings at Francis, kung walang aberya, sila malapit ng bangkarot. Meaning, Francis will be under my control. Maganda. Sa pagkakataong ito, babayaran mo ang lahat! Meaning, Francis will be at my mercy. Maganda. Sa pagkakataong ito,
Babayaran mo ang lahat ng kasalanan mo sa pamilyang Season. Okay? Got it. Ate, ano nangyari sa season? May pagbabago, pero hindi malaki. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Sa halip, kilalanin mo muna ang iyong mga kapatid. Ate, ginagawa mo? Bakit ikaw una? Hayaan mo akong yakapin din. Ate, malaki na si Francis. Huwag kayong magyakapan. Padalhan na lang ako para maging opisyal. Ipaparamdam ko sa kanya na ayaw na niyang umuwi. Ikaw din may balak. Delikado si Francis sa'yo. Padalhan mo sa akin para maging artista? Anong pinag-uusapan niyo? Wala man lang kayong pake sa kalusugan ni Francis? Antayin niyo lang matapos ang operasyon ko. Ako mismo ang mag-e-examine sa kanya. Ate, parang nararamdaman ko parang may balak silang lahat sa akin. Hindi naman tayo magkadugo. Legal lang ang lahat ng ginagawa ko. Ate, ako, itinuturing ko kayong tunay na kapatid. Okay, stop na. 3 years kang wala, normal lang na-miss ka nila. Sa 3 taon mong wala, kami 8. Sa tulong ng Reyes Fortress, patagong umakyat sa tuktok ng aming larangan. Ako, ang iyong ate, ay chairman ng Reyes Holdings. Ang target na yon ay 3 bilyon. May kumpiyansa ba kayo? Opo! Si Ate Cynthia ay namamahala sa pinakamalaking venture capital ng Pilipinas. Si Ate Tanya sumama kay tatay sa militar. Reinforced na siya. Si Ate Rochelle ay malaking shareholder ng isang entertainment company. Si Ate Liza ang pinakamahusay na doktor ng bayan. Ang dalawa pa, misteryoso. Hindi ko rin sila kilala. Parang sa mga taon na ito, marami akong hindi nalaman. Oo nga, magpahinga ka muna ngayong gabi. Bukas hapon, pupuntahan ka ni Ate Cynthia. Okay. Sa usapin ng season, kailangan ko siyang kausapin. Okay na muna ngayon. Good night. Nakatakas ang season. Parang kakaiba ang reaksyon ni ate. May ibang puwersa bang nag-intervene? Vanessa, parang magkikita pa tayo. Nakatakas ang season. Parang may kakaiba sa reaksyon ni ate. May ibang grupo bang nakialam? Vanessa, parang magkikita pa tayo. Eight, Cynthia! 8! Matagal na nating di nagkita, Francis. Ate Cynthia, bakit ka nasa kama ko? Kami ay magkapatid. Ganyan na kami simula bata. Nakalimutan mo na? Wag naman, Ate Cynthia. Malambot ba ka mo? Di ka man tao? Kailangan mong maging aso ng season? Di ko alam kung ano iniisip mo. Ate Cynthia, tangga ako, okay? Bitawan mo ako! Wag naman. Hayaan mo lang akong yakapin. Wag, wag, wag! Cynthia? Cynthia? Ano ginagawa niyo sa kama? Naglalaro lang kami. Wag, seryoso. Kayo dalawa. Umayos na, usapin muna. Francis, Nagtiis ka nitong 3 taon. Ngayong bumalik ka na, dapat ikaw ang magmana ng negosyo. Ano sinasabi mo? Masaya na ako. Na nakita kayo. Ate, pakainin mo ako. Hindi pwede. Ikaw ang tunay na anak ni tatay. Ang lahat ng negosyo ay sayo. busy ang iba mong ate. Sumama ka na lang sa akin. Ipapasya kita sa opisina para magkaroon ka ng idea. Meaning, Reyes Capital? Pinakamalaking venture capital ng Pilipinas? Siyempre, Mr. Future CEO. Gusto mo bang maunang maranasan ang mundo ng mga matatanda? Sige na, Cynthia, huwag na maglaro. May problema pa ako. Francis, ikaw na bahala. Walang problema. Huwag mag-alala ate, may bidding ngayon. Ipapakilala ko siya. Sumama ka sa akin. Pinipilit na nila ngayon. Kailangan nating makuha ang kontrata ng armas. Ang pagbangon ng season ay nakasalalay dito. Hindi ko hahayaan na mabigo. Ang abid natin ngayon ay order ng armas para sa harapang linya. Napakaalaga. Bakit biglang kailangan ng armas? O baka may problema sa harapang linya ng Reyes Fortress? Oo, ang pagbabantay ay di mawawala sa digmaan. Ang pinakamalaga ay koordinasyon. Sa kasama ang palad ang sitwasyon ay malala.
Nagpadala ng taong komersyo. Sige, aasikasuhin ko na. May kailangan akong asikasuhin. Pumasok ka muna, babalik ako. Sige. Sabi ni Mr. Javier, nag-bankrupt na ang Reyes Holdings. Si Francis! Hayop na si Francis. Di ko malilimutan siya. Bakit nandito pa si Francis? Bobo. Siguro naghihingi ng limos. Gusto niyang tulungan ang kanyang ate sa armas. Palayasin siya. Nakita na naman kita. Walang kwenta. Palayasin siya. Nakita na naman kita. Basura! Buhat pa rin? Parang tinulungan kayo ng komersyo. Francis, hindi na tayo pareho ngayon. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Okay. Kayo na lang maglaro. Tigil! Sa tingin mo makukuha mo ang proyekto? Kumalis ka na. Hindi ka dapat narito. Bakit kayo ganyan kaswerte? Kasi ngayon, parang pulubi ka. Ang sison ay kumakatawan sa komersyo. Siguradong ibibigay ni Miss Reyes sa amin. Oo nga, bagaman sinasabi, malapit ng bangkarutehin ang Reyes Holdings, ito ay isang taktika lamang. Wala kang dapat ipag-alala. Tama nga. Nakuha na ni ate ang biktima. Bob. Francis, maging magalang ka! Ikaw ay isang basura na bangkarot. Hindi ka tatanggapin ni Miss Reyes. Hindi siguro. Ang Miss Reyes na sinasabi nyo. Si Cynthia ba? Siya ang aking at. Ano? Hindi siguro. Ang Miss Reyes na sinasabi nyo. Si Cynthia ba? Ate ko siya. Ano? Ikaw? Ha! Ilang ate pa ang gusto mo? May limit din ang pangangarap. Alam ng lahat, walang pagkakaunawaan sina Miss Reyes at Reyes Holdings. Akala mo tanga kami? Mas mabuting maglubak ka na lang at magsisi sa ginawa mo kahapon. Ilang taon na ang nakalipas. Palagi niyong pinapaluhod ang tao. Kailan niyo babaguhin? Ikaw! Sige, Francis, wag mo sabihin hindi kita binabalaan. Sa ngayon, walang karapatan kang tumayo dito. Bakit? Dahil ang Reyes Fortress ay nasa bingit na. Kasamang iyong ate ay bankrupt na. Ang kalmado mong mukha, puro arte lang. Hindi ako maloloko. Sa tingin nyo? Nagpapabait lang kami. Impossible! Paano naman si Jacqueline mapahayag na bankrupt? Mag-isip ka! Umalis ka na! Ang narito ay mga mayayaman ng Metro Manila. Matapos makuha ang proyekto ni Miss Reyes, mas lalo silang yumaman. Ikaw naman, mang-inyibang tao lang. Walang karapatan kang tumayo dito. Bobong-bobo. Kung ganyan ang tingin nyo, tingnan natin. Vanessa, ano ang problema? Young Master Zamora! Ikaw! Vanessa, may problema? Young Master Zamora! Young Master Zamora, sa bidding nga ito, pakiusap po, tulungan niyo kami. Matapos ito, ang pamilyang Season, hindi kayo pababayaan. Obligasyon ng komersyo. Tutulong ang pamilyang Zamora. Ngunit ang gusto ko, Anong sinasabi mo? Ako naman talaga ang iyo. Si Francis kasi masyadong masama. Later, tulungan mo akong tapusin siya. walang problema. Langaw lang naman siya. Francis, bakit nandito pa siya? Vanessa, hayan mo ako. Nilabag mo ang aking babae? Malakas ang loob mo. Kusap kita! Mali ang oras ko. Puro baliw ang nakita. Ikaw! Bitawan mo ako! Alam mo ba kung sino ako? Ako, si Young Master Zamora. Hindi mo ako pwedeng suntukin! Walang utang na loob. Pinakain ka ng Season ng 3 taon. Gusto mo abusuhin si Vanessa? May kasalanan ba ako? Alam mo ba, si Vanessa ay aking asawa. Ang relasyon namin, hindi mo dapat ikwento. Pangalawa, kung ang itinuturing mong pagkain ay ang mga basura, hindi ko alam kung tao ka o aso. Ikaw! Francis, ikaw ay pulube. Isang pulube na bankrupt. May makain ka, dapat kang lumuhod na. Tama. Alamin ang lugar mo. Narinig ko bankrupt ng ate mo. Bigyan mo na rin ako ng ate mo.
Papakainin pa kita ng aso. Walang magandang lumalabas sa bibig mo. Alamin ang lugar mo. Narinig ko, bankrupt na ang ate mo. Bigyan mo na lang ako ng ate mo. Papakainin pa kita ng pagkain ng aso. Walang magandang lumalabas sa bibig mong aso. Francis, ginagawa mo? Turuan ko siya ng respeto. Huwag basta-basta insultuhin ang pamilya ng iba. Ikaw lang naman ay pulube. Walang batas na nagbabawal mag-insulto. Yumuko ka ngayon mismo. Humingi ng tawad kay Young Master Zamora. Walang kwenta rin ang sinasabi mo. Kailangan mo ba akong turuan? Francis, pulubi kang bankrupt. May lakas ka pang magbanta. Buti na lang tinapos namin ang engagement. Kung hindi, di pa alam ni Vanessa kung paano ka mag-asawa. Francis, matapang ka. Sa bidding na to, seryoso ang Reyes Capital. Dadating si Miss Reyes. Gusto mo ba kaming mamatay kasama ka? Tama! Di gusto ni Miss Reyes ang gulo. Walang kwenta kang pulubi! Umalis ka na! Tama! Umalis ka! Parang di kayo masaya na nandito ako. Alam mo na, umalis ka na. Pulubi kang to. Magdudumihan lang ang mata ni Cynthia. Kung sabihin ko sa inyo na si Cynthia ay ate ko, Cynthia Reyes, ang pinakamalaking investor ng Metro Manila. Mas mataas pa sa 3 pamilya. Isang VIP. Paano niya magkakaroon ng kapatid na tulad mo? Umalis ka ngayon mismo. Huwag ka nang magpakita pa. Sino ang may lakas na paalisin siya? Paano niya magiging kapatid ang tulad mo? Umalis ka ngayon din. Huwag kang magpakita dito. Sino ang may lakas ng loob? Walang respeto kay Francis. Ang tapang ninyo. Kayong dalawa ay mga sekretarya ni Jacqueline. Bankrupt na si Jacqueline. Wala siyang magagawa kay Francis. Ikaw lang sekretarya. Sino ka ba? Magpapamatay kayo. tigil. Ako na ang bahala. Alam ko na lahat kayo ay narito para sa bidding ng armas. Hayaan kong sabihin na, kayo, Season, Zamora, ang proyektong ito, wala kayong makukuha. Isang kulubi-pulubi nagbabanta pa sa amin. Wala ka sa sarili mo! Akala mo boyfriend mo si Cynthia? Bakit siya makikinig sa'yo? Hindi naman boyfriend. Ngunit makikinig talaga si Cynthia sa akin. May lakas ng loob kay Miss Reyes. Isang basura na pinakain ng Season, pero mayabang. Huwag nating sayangin ang oras. Guardia! Palayasin siya! Paalala ko lang, madaling isuot ang posas. Mahihirapan kang tanggalin. Palayas ang siya! Opo! Paalala ko lang, madaling isuot ang posas, pero mahirap tanggalin. Sino ka sa tingin mo? Isang basurang pulubi. Matatakot ba kami? Paano ang suntok mo sa akin? Yumuko at humingi ng tawad. Pwede akong yumuko, pero hindi mo kayang panindigan ang kahihinatnan. Hahaha! Di ko kayang tanggapin ang pagyukod ng pulubi. Akala mo ikaw pa rin dati? Mapapayo ko ang kapatid ni Jacqueline. Kakaiba talaga. Ako si President Takahashi. Pwede kang yumuko sa akin? Wala nang kontrata mo. Mayabang ka ha? Idagdag ko si John Lopez ng San Mateo Pharma. Pwede ka bang yumuko? Gabriel Chua ng Chua Realty. Sumali na rin. Yumuko ka! Francis, iba na ngayon. Ang 3 pamilya, nasa likod ko na. Pinapanigan nila ako. Sino ka ba talaga? Parang ang daming nahuli ni ate. Sabihin ko sa inyo, kulang. Kahit pagsamahin nyo, kulang pa rin. At sabihin ko sa inyo, ang nangyari ngayon, hindi kayo makakatapos ng maayos. Sabihin ko sa inyo, hindi sapat. Kahit pagsamahin nyo, hindi pa rin sapat. At sabihin ko sa inyo, ang nangyari ngayon, hindi kayo makakatapos. Okay lang. Hindi mo gusto ang mabuting usapan? Kung ganoon, gagawin namin kayong buhay na impyerno. Sino ang nagbigay ng lakas ng loob? Ang Commercio Alliance? Alam mo rin pala, ang proyekto namin na yon ay utos ng Commercio Alliance. Kahit hindi bangkarote si Jacqueline, hindi niya kami kayang labanan. Yumuko at tawagin akong lolo
papayagan kitang makaligtas ni Cynthia. Kung sabihin ko na si Cynthia ang aking kapatid, gagawin mo pa rin ang bagay na to? Si Cynthia, ang lihim na pinuno ng negosyo, napakalakas. Paano makikininig sa'yo sa basura mong to? Mapanggap pa. Malapit na dumating si Miss Reyes. Magtatapos na ang iyong magandang buhay. Yumuko ka na. Walang duda, malaking gawa. Ano ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Sa isang sandali, nais kong patayin kayong lahat. Ngunit pinigilan ko. okay lang. Nilabanan mo lahat, malalaking pamilya at komersyo. Walang kwenta na yumuko. Mag-ingat ka sa susunod na buhay. Sama-sama kayong lumaban! Patayin niyo siya! Batang ito, masyado kang mayabang. Walang magagawa kami. Magpakalma ka na lang. Sa susunod na buhay, lalaban ka ulit. Itigil! Sino ang may lakas? Sabay-sabay ninyong atakehin! Patayin ninyo siya! Batang ito, ikaw ang may kasalanan. Walang magagawa. Magpakalma ka sa susunod na buhay. Lalaki ka pa rin. Tigil! Sino ang may lakas? Miss Reyes, narito na po kayo. Miss Reyes, napakagaling po ng dating ninyo. Malapit na magsimula ang kumperensya. Ang pulubi na ito ay ayaw umalis. Pinapahiya pa kami. Tama. Sabi niya, sundin mo siya. Walang galang. Walang respeto. Francis, tapos ka na walang makakatulong sa'yo? Ate, tingnan mo. Ang bisita mo, napakabait nila. Anong sinasabi mo? Deserve mo ba makipag-usap kay Miss Reyes? Miss Reyes, ex-pamangkin ko siya. Pinakain ko ng 3 taon, hindi pa rin marunong. Walang kwenta talaga. Huwag niyo pansinin. Miss Reyes! Ito! Kayong dalawa ang walang kwenta! Sino ang may gawa nito? Walang takot tayo? Miss Reyes, ito. Kayong masamang tao. Sino ang may gawa nito? Walang takot tayo? Ate Cynthia, nalati ka. Dapat nakita mo ang yabang nila, di na alam apelido nila. Bingi kayo? Sino ang may gawa? Humarap kayo! Miss Reyes, nagkakamali po kayo. Siya lang isang pulube. Paano po magiging kapatid nyo? Malakas ang loob ng season. Ang pang-aabuso nyo kay Francis, di ko pa kayo pinagbabayad. Kayo pa mismo ang lumapit. Paano? Si Cynthia talagang ate mo? Ay, sayang talaga Vanessa. Dapat talaga kayo maghanap ng agent na tahimik. Kung bigyan nyo si ate ng magandang presyo, baka ang kontrata na ito ay mapunta sa season. Sa kontrata na ito, mautang na kayo at maaaring yumaman. Ngunit kayo ay pinili na ipapatay ako. Francis Mailing, pagkakaintindi lang. Pakinggan mo ako. May sasabihin ka pa? Ang kontrata nyo sa armas ay kinansela na. Ano? Pakinggan mo ako. May sasabihin ka pa? Ang inyong order ng armas ay tinanggal sa bidding. Ano? Miss Reyes, hindi pwede yan. Ang pamilyang Season ay umaasa sa order nyo para makabangon. Makabangon? Para ulit apihin ang kapatid ko? Ang tapang ninyo! Ano na ngayon? Francis, may nararamdaman ka pa sa akin, di ba? Mahalaga sa amin ang proyektong ito. Tulungan mo ako. Miss Reyes, pakiusap. Magmakaawa kay ate. Sumusunod naman siya sa akin. Mahal na manugang, nasa iyong Season. Kung tutulungan mo kami, babaliwalain namin ang lahat at mapapatawad ka namin. Francis, seryoso ka ba? Tulungan kayo? May posas ako. Paano kayo tulungan? 5 pamilya. Paano kayo tulungan? Ate Cynthia, kami ay bulag sa katotohanan. Kami ang may kasalanan. Security! Anong hinihintay nyo? Tanggalin ang posas ni Sir Francis! Sino ang may lakas? Sinabi ko na, ang posas na ito madaling isuot pero mahirap tanggalin. Ngayon, lahat kayo ay magpaliwanag sa akin. Sinabi ko na, ang posas na to madaling isuot, mahirap tanggalin. Ngayon, lahat kayo kailangan magpaliwanag. Ginawa lang ni ate ang isang laro. Hindi namin nakalain na kayo ay lahat na lason. Bakit? Takot ba kayo na mamatay ang Reyes Fortress? Sir Francis, hindi namin alam na ikaw yan.
Hindi mo rin sinabi. Sir Francis, hindi ko alam. Pabayaan na lang natin. Hindi pwede. Ikaw ang pinakamalakas. Hindi ba gusto mong patayin ako? Pamilyang Zamora, tapang ninyo. Sir Francis, nagkamali ako. Alam ko na ang aking pagkakamali. Bigyan mo ako ng pagkakataong magbago. Deserve ko mamatay. Sir Francis, nagkamali kami. Hindi namin nakilala ang iyong katayuan. Bigyan mo kami ng buhay. Sir Francis, ginawa ng season to. Sila ang sisihin. Kami rin biktima. Kayong lahat ay sumipa. Ngayon, gusto ninyong mapatawad. Bakit? Lolo, tawagin kitang Lolo. Humihingi ako ng awa. Ang iyak ay oras din. 3, na yon mismo, kung hindi ninyo mapapayag ang aking kapatid tanggalin ng posas, hindi ko pinapansin komersyo, Reyes Capital, sa 3 kumpanya ninyo. Lahat ng investment ay aalisin. Miss Reyes, hindi ba kami maghihirap? Maghirap lang kayo. Walang makakaligtas. Pamilyang Chua ay magbibigay ng 70% ng aming ari-arian. Humihingi ng awa. Tanggalin ang posas. Magaling, susunod. Pamilyang King ay magbibigay din ng 70%. Bigyan mo kami ng buhay. Magaling. Ako rin. Hindi pwede. Ako rin! Hindi pwede. Alam mo pa ba sino nagkulong sa akin? Tama. Siya mismo. May kasabihan sa Pilipinas. Ang naglagay ng gintong tali, siya rin dapat ang magbubukas. Anong ibig niyo sabihin? Siraan ang kanyang paa. Francis! Anong ginagawa mo? Ako ang biyanan mo! Huwag mo akong saktan! Young Master Zamora, huwag ganyan. Siya ang ating ina. Huwag akong gamitin! Siya ang iyong ina! Gusto mo ako mamatay? Ikaw. Francis, pasensya na. Usap tayo. Suluhin mo lang ako. Pwede ka pa ring manirahan. Ate Cynthia, nakita mo ba? Ang kasakiman ng season. Gusto pa akong balikan. Francis? Huwag kang ganyan, Francis. Bakit? Hindi pa kayo kumilos? Lola, sisihin mo ang sarili mo. Sumagasa ka sa malakas! Ina! Ina! Bakit? Hindi ka pa kumilos? Lola, sisihin mo ang sarili mo na naghamon ng maling tao. Ina! Ina! Francis! Pasensya na! Ate, okay ba? Ang tapang mo na manamo kay tatay. Ngunit pinahirapan ka ng 3 taon. Bakit ngayon lang ganyan? Wala akong utak, okay? Ngunit sa halip nito, ang pagdalo ng season ay may problema. Dapat nilubog na sila ni ate. Napatunayan na Commercio Alliance sumugod sa Fortress. Dapat ba nila kami suportahan? Tanungin mo si Manuel. Sa mabuti, gusto lang niya makakuha. Sa masama, posibleng binyayaran ng dayuhan. Sir Francis, tapos ko na po. Okay. Bigay mo ang 70% ng ari-arian. Umalis ka. Opo. Wait. May iba pa po bang utos? Di ba sinabing lumayas? Bakit ka naglalakad? Ina, tara na tayo. Hindi pa kayo aalis. Di ba sinabing lumayas ka? Bakit ka lumabas? Ina, tara na tayo. Hindi ka pa pwedeng umalis. Huwag kayong sumobra! Ganyan na kami! Ano ba gusto nyo? Paalala lang, ang Commercio Alliance ay lumalabag na. Kayo ay kasabwat nila. Walang magandang mangyayari. Tulad na yon. Francis, gusto lang namin 2 bato mo. Hindi naman kailangan ganyan. Takiawa, hayaan mo kami. Tanggap ka pa rin mag-asawa. Malaking biyaya na yan. Patay na, patay na. Nagsasalita pa. Guardia, punitin ang bibig nila. Wait. Ano yan? Parang kakaiba ang galaw ng komersyo. Parang kakaiba. Ginagamit nila ang season. Dapat siguraduhin na hindi sila tatalikod. Ano ang nangyayari? Maaaring ang season ay nakasagasa sa Reyes Fortress at walang pag-asa na. Ngunit ang komersyo ay nakapagbangon ng season. Sa likod nito, may mahalagang dahilan. Hindi naman. Si Don Lorenzo na nagkasundo sa ating kasal. Malamang ang season ay nakasagasa sa Reyes Fortress. Walang pag-asa na. Ngunit ang komersyo ay nakapagbangon ng season. Sa likod nito may malaking dahilan. Hindi ba si Don Lorenzo ang nagpirma ng kasal sa atin? Sige, pwede na kayong umalis. Francis. Gusto kong malaman ang layunin ng komersyo. Ang season ay may malaking papel. Tutu, pababain mo ako? Bakit? Hindi ka ba alis? Hindi. Francis,
Alam ko na. Mahal mo pa rin ako. Ginamit mo pa ang paraang ito. Paalisin mo ako. Kung sa tingin mo, mas maganda ito, pwede. Umalis na. Hay, di ko alam. Iniisip mo. Pero ikaw ang kapatid ko. Ganun na lang. Di natuloy ang bidding. Kailangan nating kunin ito. Kaya pinapasok mo ang komersyo. Palibasa, gusto mo magulo para ikaw lang ang manalo. Ang negosyo ni tatay, paano ay pagkakatiwala sa iba? Ang Divine Order ay malakas. Sa ganitong bagay, huwag maging kampante. Okay, natupad na ang plano. Time to go to our next stop. Saan tayo pupunta? Mag-joyride. Ipapakilala kita sa ate mo. Pinakamahusay na doktor na si Dr. Liza. Miss ka na niya. Let's go! Bibiling o komersyo ang miracle cure? Opo, direktang utos ni Pangulo. Javier? Ilang araw pa lang, gagawin na nilang pagnanakaw? Ano gagawin natin? Sabi nila kung hindi ibibigay ang formula at planta ng miracle cure, patayin nila tayong lahat. Opo, direktang utos po ni Pangulo Javier. Ilang oras pa lang, gagawin na nilang pagnanakaw. Ano po gagawin natin? Sabi nila, kung hindi natin ibibigay ang formula at production line sa komersyo, patayin nila tayong lahat. Ang ibig sabihin, binigyan ko kayo ng pondo para sa bidding. Binastos nyo si Francis, pero natalo kayo. Pangulo, hindi po ito kasalanan namin. Si Francis ay isang pulubi lang. Hindi siya karapat-dapat makasabay sa amin. Hindi pa niya ako pinapayagan. Alam niyang alipin lang siya, pero pinagpipilitan niya. Nagpaliwanag ba ako? Efficiency ng pamilyang Season? Walang kwenta. Puro gulo. Miss Helena, patayin sila. Kuya, isang master. Pinatay lang ng isang palo. Sino ba talaga ang babae nito? Pangulo! May pakinabang pa ako! Don Lorenzo! Alam ko ang tungkol kay Don Lorenzo! Hindi siya patay! Miss Helena, wait! Pangulo, may pakinabang pa ako. Don Lorenzo. Alam ko ang tungkol kay Don Lorenzo. Hindi siya patay. Miss Helena, mahintay mo na. Don Lorenzo, hindi pa siya patay. Nasaan siya? Pangulo, hindi ko pa masabi. Suicide ka ba? Hindi po. Pangulo, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Papalitan namin kayo ng Don Lorenzo. Victor Season, 3 taon na nakalipas. Sinabi mong patay na si Don Lorenzo para manloko ng tiwala ko. Ngayon, ginagamit mo siya para protektahan ng sarili. Akala mo ba, madaling manloko sa akin? Pangulo, mag-isip po kayo. Hindi po masama para sa inyo. Isipin nyo, si Don Lorenzo ay dating tauhan ni Don Ray at lubos siyang tapat sa kanya. Siya ang nagtulak ng kasal ni na Vanessa at Francis. Oo nga. So what? Ngunit, alam niya ang lahat ng ating mga gawain. Dahil kinulong ko siya, walang pagkakataon na mag-ulat kay Don Ray. Patuloy. Pangulo, kung ako ay mamatay, agad siyang makakatakas. Ang pakikipag-ugnayan niyo sa Divine Order ay ilalantad niya. Para sa inyo, hindi po maganda yan, di ba? Anggulo, bigyan niyo kami ng pagkakataon. Papalitan namin kayo ng Don Lorenzo. Ako kasi, ayoko na minamanipula ako. Hahanapin ko si Don Lorenzo. Kayong lahat, mamatay kayo. Pangulo, pakiusap! Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Sa ngalan ng Divine Order, bibigyan kayo ng pagkakataon. Mas mabuti pang mamatay kayo. Pangulo, mangyaring bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Okay, bilang kinatawan ng Divine Order, bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Miss Helena, sundin namin. Miss Helena, salamat po. Maliligtas kayo. Pero may parusa. Nakakapanlumo, hindi ka namin napatay. Miss Helena, patawarin niyo po kami. Ikaw ang bahala. Opo, Miss Helena. Dahil si Miss Helena ang sumagasa, bibigyan ko kayo ng bagong misyon. Sabihin niyo po. Patayin si Lisa at kunin ang reseta ng Miracle Cure. Ano? Si Liza may proteksyon ng gobyerno. Paano ko siya mapapatay?
Siya ang huling opisyal ng Divine Order. Siya si General Tyron. Sasamahan niya kayo. Maaari bang sa sarili lamang nilusob ang 10 master na si General Tyron? Magandang araw. Okay. Tanggap ko ang misyon. Putangin ng Francis, ang lakas mong bastusin ako. Bago patayin si Liza, ikaw ang mamamatay. Miss Helena, pinabayaan mo sila. Hindi ka ba natatakot magsalita sila? Hindi ko kailangang ipaliwanag. Walang iba. Umalis ka na. Opo. Liza, labas tayo mag-usap. Pinapalagay mo sila. Hindi ka ba natatakot magsalita sila? Hindi ko kailangang ipaliwanag sa'yo. Walang iba. Umalis ka na. Po. Dr. Sisan, labas tayo. Labito, hindi bahay natin. Excited na ako. Wala ka pa. Matagal ko na rin siyang hindi nakita. Bakit? Matapos kang sumama kay Liza, pumasok siya sa proyekto ng gobyerno at nag-develop ng gamot para sa harapan. Tinatawag itong Miracle Cure. Kaya siya pinoprotektahan para hindi kayo magkita. Walang problema. Labas na siya noong kalahating buwan. Ang gamot na ito epektibo sa harapan at tinulungan tayong talunin ang Divine Order. Ngunit dahil dito, maraming gustong agawin si Liza. Mahirap ang buhay niya ngayon. Sa tingin ko, kung hindi mamatay si Vanessa, malapit na natin siya makita dito kay Ate Liza. Bakit? Sa tingin ko, Ate Cynthia Francis, Alis na kayo! makikita siya kay Ate Lisa. Bakit? Hula ko lang. Ate Cynthia, Francis, alis na kayo. Sino ka? Maghihiganti si Miss Helena para sa akin. Francis, salamat sa iyo. Miss na miss kita buong 3 taon. Iniisip kita araw-araw. Ate Liza May. Ate ka pa, At matagal na nating di nakita. bakit parang hindi ka na masyadong masigla? Hello, NSP. Okay, Let's go. go. Ang ibig mong sabihin, naka-receive ka ng death threat, tapos biglang may nag-attempt na pumatay sa'yo. Oh, ang pagdating ng Miracle Cure, nagpataas ng lakas ng hukbo, may mga hindi na makapaghintay. Pero di ko akalain ganito kabilis. Frances, ano sa palagay mo? Parang may mali. Kung ako ang Divine Order, magpapadala man lang ako ng isang opisyal para tapusin ka ng malinis. Hindi magpapadala ng death threat, tapos magpapadala ng isang test dummy. Tama ka. May something fishy dito. Mababa sa isang opisyal ang ipapadala ko. Para tapusin ng malinis, hindi magpapadala ng banta at magpapadala ng taga-subok. Tama ka nga. May something fishy dito. May problema ba? Wala naman. Parang nakita ko. May nakamaskara. Imagination lang? Okay na, seryoso na. Liza, these days don't be alone. Perfect, Frances is back. Together tayo, walang dapat katakutan. Ikaw ang pinakamahusay, Francis. Anong nangyari? Bakit ang hina ng katawan mo? May nagmahal ng maling tao at pinahirapan ng 3 taon. Paano magiging malusog ang katawan niya? Sino ang nang-api sa kapatid ko? Sino? Nasa lab ka? Di mo alam ang nangyayari? Pinahirapan ng season si Francis. Buong 3 taon? Ate Cynthia, paano mo hinayaan si Francis mapahamak ng ganito? Kung nasa labas ako, si Francis di maghihirap ng ganito. Relax mo na. Alagaan mo muna sa sarili mo. Walang kwenta ako. Hindi. Sa bagay na ito, may silbi ako. Halika, ipacheck ko ang katawan mo. Cynthia, may something sa mata mo. Anong gagawin mo? Siyempre. Tingnan kung normal ang paglaki mo. Ah. May masama kang tingin. Anong gagawin mo? Siyempre. Tingnan kung normal ang paglaki mo. Ah.
Hindi ko akalain na ganun siya kahina. Ako bibigyan kita ng gamot para bumalik ang lakas. Sunod, tatawagan ko si Ate Rochelle. Pamilyang Season, hindi ko sila papatawarin. Tama. Wait lang, hindi ba nasa labas si Ate Rochelle? Okay lang ba sabihin sa kanya ngayon? Alam niya man lang at si tatay. Itong gamot na to, inumo sa oras, 1 beses lang sa 1 araw. Ate, umuwi galing labas, 3 araw din. Kaya mo bang maghintay? Huwag mag-alala. Protektado ako ng NSB. Mahihirapan silang patayin ako. Ako'y nagdududa komersyo at Divine Order ay magkasabwat na. Pinadala na ang opisyal. Mag-ingat tayo. Hey, mahihirapan tayo. Hinala ko, komersyo at Divine Order ay nagkakampihan na. Nagpadala na sila ng opisyal. Mag-ingat kayo. Ang hirap. Agent Lopez, Miss Season, Miss Reyes, ang lugar na ito ay kontrolado na. Pakiko-operate sa investigasyon. Nakakatakot. Buti, walang nangyari. Hindi ka kasama sa plano ng Fortress. Huwag ka nang makialam. Nasa labas si Rowena. Pauwiin ka niya. Mag-ingat kayo. Kumusta? Ano nangyari sa loob? Bakit ang ingay? Walang problema. Stable ang frontline. May mga hindi makapaghintay. Ano? Huwag kang magulat. Sa pagkakataong ito, dadaling kita sa probinsya. Gusto nila mag-assassinate, di ba? Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Sigurado ka bang si Francis dadaan dito? Utos ito ni Miss Helena. Kung mapapatay si Francis, magkakagulo ang frontline. Dumating nga. Atake. Gusto nang sumuko? Pinahiya mo ako sa harap ng 3 pamilya. Sa pagkakataong ito, patay ka na. Gusto mong lumuhod? Pinahiya mo ako sa 3 pamilya. Sa pagkakataong ito, patay ka na. Tama ka nga, may mga assassin. Simple lang ang deduction. Kung sila ay atake, hindi ako ang target. Ang buhay ni ate ang target nila. Sheila ay umaatake. Bakit ka kalmado? Pinabayaan niya ako. Hindi pa sumusuko. Francis, yung mascara, parang opisyal ng Divine Order. General Tyron. Bakit ka nakatayo lang? Pasok na! Alam mo ba sino si Tyron? Siya ay isang semi-saint pinupunit ang bakal. Suicide ka ba? Ganon ba siya? Pinuntirian niya ako. Swerte ko naman. Naintindihan ko. Kalmado ka lang at pinapasok mo ako, may plano ka. Kaya mo bang labanan ang mga ito? Tama ba? Hindi. Hindi ko siya kayang labanan. Ikaw na ang bahala. Anak ni Don Rey, labas at lumaban. Hanggang kailan ka manonood? Tatulong lang ako. Pinapahalagahan mo ako. Sino yan? Hanggang kailan ka manonood? Katulong lang ako. Overqualified na ako. Sino yan? Santo Level, sino ka? Hindi mo karapat-dapat. Hero, naiwan mo ba silang tumakbo? Kami na mga mahihirap. Hindi pwede yan. Ililigtas kami? Mahihirap, hindi kaya magmaneho ng ganito. Francis, ano ba talagang nangyayari? Simple lang ang rason. Base sa aking paghuhusga sa season, Di ko alam kung sino siya, pero salamat pa rin. Santo Level. Basura. Sige, magmaniho na. Ipaliwanag ko sa bahay. Putangina! Bakit may sumira? Kailan ka dumating?
Bakit nabigo ang pagbatay? Alalahanin mo ang lugar mo. Basura na itinapon ng Reyes Fortress. Ano karapatan mong sumagot? Bakit nabigo ang misyon na patayin siya? Alalahanin mo ang iyong posisyon. Basura na itinakwil ng Reyes Fortress. Ano ang karapatan mong sumagot sa akin? General Tyron? Nagpanik lang ako. Mas mataas ang antas niya sa santo. Mas malakas sa akin. Ako'y nagtataka. Ang isang malakas na katulad niya, bakit hindi nasa giyera at napadpad dito? So, ang misyon natin ngayong gabi, ituloy pa ba? Natusuhan ko siya. Hindi siya gagalaw ngayon. Ngunit, para sa Divine Order, isang araw na paghinto, malaking pagkalugi para sa kanila. Handa akong magrisko para makuha ang miracle cure. Okay, gawin natin ngayong gabi. Hindi ba siya? Yung sa daan? Kayo ba? May problema ba? Ate Tanya, hindi mo ako kilala? Francis! Ikaw nga! Halika, tingnan kita! Bakit ka nasugatan? Hindi ba siya? Yung sa daan? Kayo ba? May problema ba? Ate Tanya, hindi mo na ako kilala? Francis! Ikaw nga! Halika, tingnan mo ako! Nagasugat ka? Yung opisyal, may santo ng Divine Order. Pinaghirapan ko masira yon. Normal lang ang balik sakit. Kaya, patay na si Tyron? Hindi pa. Ngunit, mas malubha ang sugat niya. Don Ray, may tanong ako. Hindi ba kayo nasa unahan? Tulong ni Don Ray? Bakit biglang bumalik? Siguro may utos na bumalik. Tama ang hula. Sino nagsabi? Hula lang. Nung naharang ni Tyron, parang narinig ko. Kailan ta pa hihintay? Alam mo, darating si Tanya? Rowena, hindi ka ba natataka kaninang umaga kung bakit ko pinakawalan sina Vanessa? Oo nga. Sabi mo noon, para subukan ng hula? Hula? Naintindihan ko. Gusto mong malaman, bukod sa pagiging kaaway ng Reyes Fortress, ano ba ang pang-akit sa Commercio Alliance? Ate Tanya, talagang matalino ka. Kaya, alam mo talaga ito? Akala ko hula lang. Paano naman? Hindi naman ako ganoon. Ikaw kasi, pinahirapan ka, sino ba ang makakaalam kung mahal mo pa si Vanessa? Mas banggo si ate kaysa kay Vanessa. Kaya, anong pang-akit ng season? Don Lorenzo, puno ng season. Ang nagpirma ng kasal namin ni Vanessa. Mas banggo si ate kaysa kay Vanessa. Kaya, ano ang barahan ng season? Don Lorenzo, puno ng season, ang nagpirma ng kasal namin ni Vanessa. Don Lorenzo, ano ang kinalaman niya? Alam ko si Don Lorenzo, mukhang kaibigan. Ni Don Ray. Tama. Kaya pinirmahan ni tatay ang kasal. Ngunit ang season, Sa totoo lang, hindi ganyan si Don Lorenzo. hindi rin ako naniniwala. Sa 3 taon, hindi ko nakita si Don Lorenzo. Palaging palusot ang season. Akala ko dati nasa harap ng digmaan siya. Hindi pwede. Retirado na si Don Lorenzo. 4 na taon na. Kaya pinirmahan niya ang kasal. Pero hindi pinakilala ang anak ng amo niya. Ang bagay na to, hindi ba dapat pagdudahan? Pinahiya ako ng season sa 3 taon. Hindi niya pinigilan. Hindi ba siya matatakot kay tatay? Hindi ganyan si Don Lorenzo. Kaya sa tingin ko alam ni Don Lorenzo ang katotohanan. Pinatay ni Victor. Pinatay si Don Lorenzo. Hindi pwede. Habang buhay si Vanessa, patunay na si Don Lorenzo ay may pakinabang pa. Buong buhay pa siya. Hindi lang yan. Dapat ay may hawak pa siya ng lihim ng season at komersyo. Kung walang takot, walang season. Kaya ang sabi mo, sinadya mong pakawalan si Vanessa para iligtas si Don Lorenzo. Mga ganun. Gusto ni tatay labanan ng komersyo. Kailangan niya ang impormasyon ni Don Lorenzo. Para talunin ang season, kailangan si Don Lorenzo. Kung papatayin ko si Vanessa, hindi ako mapapatawad. Para iligtas si Don Lorenzo? Halos ganun. Gusto ni tatay labanan ng komersyo. Kailangan niya ang impormasyon ni Don Lorenzo. Para pabagsakin ng season, kailangan din si Don Lorenzo. Patayin lang si Vanessa. Hindi ako mapapatahimik. Mahusay na kapatid. May tapang... Ate! Ate,
Ayos ka lang? Okay lang. Ate, kamakailan? Magpahinga. Marami pang gagawin. Ano pang gagawin? Isang araw lang ang biyahe. May importante kang gawin. Ate. Sa pagbabalik mo, para protektahan si Liza. Alam mo rin? Hula lang. Bitawan si Francis. Akin siya. Ate! Sapat na. Hindi naman tayo magkapatid. Ganito kayo kalapit. Hindi kayo nahihiya? Mas maganda nga na hindi. Walang batas na nilalabag. Tama. Ate! Huwag ganyan. Medyo mahina ako. Kitang-kita. Kapag tapos na ang gyera, sumama ka sa akin. Ipapalakas kita. Seryoso na tayo. Tatay alam na ang tungkol kay Liza. Alam na niya. Pinabalik niya ako para tulungan kayo sa pagbabanta. Mas mabuti na. Kaya, kailan mo balak kumilos? May sugat si General Tyron. Sa tingin ko bukas. Gabi na, kung hindi tayo kumilos mayang gabi, si Ate Lisa ay mamamatay. Kaya? Kailan mo balak kumilos? Nagpapagaling si Tyron. Pung araw bukas. Ngayong gabi, kung hindi tayo kumilos, mamamatay si Ate Liza. Kung ayaw mong maniwala, pwede kang pumunta ngayong gabi. Okay, susunod ako. Ako ang susundan ka. Nagkasama ka. Gusto mo akong gawing Tane? Hindi tayo pwedeng maghintay. Mas mabuti nang gawin na at hindi ka pain. Ako ang pain. Dito na, General Tyron. Handa na para kumilos. Francis, ang ginawa mong pang-aapis sa akin, babayaran ko sa iyong kapatid. Balak ko bukas na lang. Kung ipipilit mo ngayong gabi, pag nag-fail, ikaw ang mananagot. Sabi ni Miss Helena, kahit anak ni Don Ray si Liza, hindi siya para sa martial arts. Patayin siya ay hindi mahirap. Sana nga. May mali. Bakit wala humaharang? Dapat may NSB si Liza. Umalis na ang NSB. Wow! Nandito rin ang aso ni Liza. Paano mo nahulaan? Alam ko ang ugali ni Vanessa. Francis, hindi mo pa ba naiintindihan? Patay ka na. Francis, hindi mo pa ba naiintindihan? Patay ka na. Francis, nangapihin mo ako sa harap ng 3 pamilya. Naisip mo ba ang araw na to? Sa pagkakataong ito, wala nang makakatulong sa iyo. Vanessa, 3 beses na kitang pinatawad. Bakit hindi ka pa rin titigil? Dahil sa sobrang kapal ng mukha mo, kailan kami nagtrato ng season? Kayo ni ate ay nagbayad ng masama. Sa pagkakataong ito, may General Tyron ng Divine Order na proteksyon. Dapat mong bayaran ang iyong ginawa. Francis, ano bang iniisip niya? Wala ka ng lakas. Ang kapal ng mukha niyang sabihin na walang ginawa. Wala namang kwenta ang kausap. Tama. Hayaan mo. Titingnan ko ang utak mo. Sige, nandito si General Tyron. May tapang ka pa? General, sugurin na. Tayo dalawa, wala na kayong kinabukasan. Ngunit mabait ako. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Gusto mong ibigay ang reseta ng miracle cure? Gusto mo pang lagyan ng lason? Matalino ka. Ang lakas ng Reyes Fortress ay nakasalalay sa Miracle Cure. Kung makakatulong ka, panalo na ang Divine Order. Nakalimutan mo ba? Ako ay Pilipino. Ang ama ko ay Don Ray. Buhatin mo muna ang bansa mo. Binibigyan kita ng 1 minuto. Hindi.
Hindi. Francis, binibigyan ka ng pagkakataon ni General Tyron. Huwag kang maging matigas ang ulo. Bakit? Una, hindi ako mamamatay. Hindi ako natatakot. Walang hiya. Pangalawa, paano mo masasabi na hindi pinapanood ng Reyes Fortress ang sitwasyon dito? Walang kwenta ang sinasabi mo. Marami na sugatan sa Reyes Fortress. Wala silang panahon dito. Grabe ang sugat ni Don Ray. Sa Divine Order. Langya ang impormasyon mo. Umuwi na si Tanya. At papatayin ka. Sinasabi mong si Tanya. Impossible! Patay na si Tanya! Francis, walang mangyayari sa pambobola mo. Ikaw ay nasa kamay ko ngayon. Alam kong pinakawalan mo ako dahil may nararamdaman ka pa. Yumuko ka ngayon at hiwalayan ang iyong kapatid. Pwede ko isipin na manatili kang tagapagmana. Anak ng Season, huwag kang maging mapagmataas. Si Francis ay akin. Si Francis ay akin. Magaling! Kung ganyan ang iyong ugali, tapos na ang usapan. O ano pa? Sige ate. Magaling! Kung ganyan ang ugali mo, tapos na ang usapan. Eh di ano? Simulan na, ate. Walang Echaneti tutulong sa'yo. Hindi man lang sila dumating. Malakas si Jacqueline. Pero sa digmaan, hindi niya karapat-dapat maglaban ng sapatos ni General Tyron. Ang pagbagsak ng Reyes Fortress ay nasa huli na. Wala nang pag-asa. Tama. Si General Tyron ay digmaang Diyos. Patay na si Don Ray. Walang makalaban sa Pilipinas. Suko na kayo ngayon. Hindi pa huli. Traitor ng bansa! Walang karapatan! Ikaw naman may sugat pa. Nag-assassinate. Confident ka. Sapat na para patayin ka. Francis, patay ka na. Gumagamit ka pa ng ganyan para pansinin ako. Wala na tayong pag-asa. Tanggalin mo na sa isip mo. Akala kung makakaintindi ka. Bakit? Nanginginig ka? Francis, binigyan na kita ng pagkakataon. Patay ka na! Patay ka! Ulit? Ikaw ulit? Hatay! Kayong muli! Kayong? Ikaw ay isang santo? Ikaw yung kanina. Sa Reyes Fortress, si Tanya Reyes? Dapat ay pinatay ka ni Helena. Bakit buhay ka pa? Nilabas ni tatay ang fake news. Para manghuli, hindi ko akalain. May natusok talaga. Tama ka. Kung nandyan si Vanessa, si General Tyron ay tiyak na lalabas. Kayong! Kaya pala may leak ng impormasyon. Kayong ang may gawa nito! Hindi ako! Siya ay bobo. Di namin mapagkakatiwalaan siya. Overthink ka lang. Saan ako, Bobo? Huwag na kayong mag-isip. Ngayon, walang makakatakas. Hindi! Usap lang tayo! Walang galit sa atin! Dayuhan ng Pilipinas. Sapat ba itong dahilan para patayin ka? Ako rin. Wala akong choice. Si Francis at ang mga kapatid niya. Pinahinto nila ang negosyo namin. Kami rin ay napilitang gawin ito. Kung ganoon, ayaw mo sa kapatid ni Francis? Siyempre! Kaya patayin mo si Francis! Ako rin! Biktima! Wala akong choice, kundi gawin ito. Kung ganoon, ayaw mo sa kapatid ni Francis? Siyempre! Kaya patayin mo si Francis! Ako rin biktima! Ang bobo naman niya. Mahal ni Francis siya ng 3 taon. Bakit ka ganun ka, bobo? Hindi ba masarap ang ate? Kayo? Bakit kayo nakatingin sa akin? Patayin ko si Francis? Alam mo ba kung sino ako? Parang ikaw, deputy ng Reyes Fortress? So what? Ang Reyes Fortress ay nasa panganib. Oras na para maghari. Gawin mo ito. Patayin mo si Francis at kapatid niya. Tapos, iligtas ako. Mapapayag ko ang komersyo. Gawin kang bagong Don Ray. Yes! Pinag-iisipan niya. May pag-asa. Magtatagumpay ako. Deputy ng Reyes Fortress. Malaking tulong ang season. Miss Tanya? Anong sagot mo? Pinag-isipan ko. Anong desisyon mo? Pinag-isipan ko. Hindi ka papatayin ng madali. Atayin mo pa rin ako? Una, ang Reyes Fortress hindi mapapahaya sa traidor.
Pangalawa, ate ni Francis ako. Gusto mo akong patayin? Ano? Kapatid ka rin ni Francis? Para hindi ka rin matalino. Bakit mahal ka ni Francis ng 3 taon? Patay ka na lang, para hindi nakakairita. Kapatid mo rin si Francis? Parang hindi ka rin matalino. Paano ka nagustuhan ni Francis ng 3 taon? Mas mabuting mamatay ka na lang, para hindi nakakairita. Patay na! Ilang kapatid ba siya? Bakit pati si Sana may relasyon sa kanya? Ate, maling pagkakaintindi lang yun. Usapan na lang tayo. Wait, Francis, pinagtatanggol mo ako. Francis, bakit? Francis, alam ko na mahal mo pa rin ako. Paalisin mo siya. Pakiusapan mo siya. Sino ka ba? Kanina gusto mo kaming patayin. Ngayon, gusto mo pa kaming pakawalan siya. Ako, Francis, paalisin mo siya. Ikakasal tayo. Alam ko, mahal mo pa rin ako. Mahal mo pa rin ako. Madaling lokohin ang ko. Pinagpanggap ko lang na ikakasal kami. At nakaligtas ako. Mahal pa rin ako. Francis, anong balak mo? tatanungin kita. Kumusta ang kalusugan ni Don Lorenzo? Sino? Don Lorenzo. Saan si Don Lorenzo? Kumusta ang kalusugan ni Don Lorenzo? Sino daw? Si Don Lorenzo. Puno ng pamilyang Sison. Nasaan siya? Paano mo alam na buhay pa siya? Hindi, anong sinasabi mo? Matagal lang patay si Don Lorenzo. Huwag niyo malaman na buhay pa si Don Lorenzo. Kung malaman niya ito, hindi na natin maitatago ang ating mga ginawa. Akala mo ba ikaw ay kaakit-akit? Kaya pinapatawad kita lagi? Sabihin mo, o mamatay ka. Totoo ngang anak siya ni Don Ray. Ang tapang niya, katulad ni Don Ray. Ang gwapo niya. Magpigil ka naman. Punasan mo ang laway mo. Alam ko, ikaw, ginagamit mo ang reverse psychology, di ba? Walang kwenta si Francis. Hindi kita papakasalan. Pinapangilabot mo ako? Walang kwenta ang pangilabot. Hindi ako magsasalita. Unang tanggapan ng Commercial Alliance sa kamay ni Manuel Javier. Pinapangilabot mo ako! Walang kwenta yan! Hindi ako magsasalita! Nasa Manuel Javier! Kasabay lang namin siyang ipinadala. Buhat pa siya. Ate Tanya, tapos na. Ang galing niyang mag-arte, parang Ate Rochelle. Magaling kayong magtulungan. Ano ibig niyong sabihin? Pinangilabot ka lang. Di ba? Nag-ooperate ka naman? Kung makita natin si Vanessa, alamin ang kalagayan ni Don Lorenzo. May kontrata siya sa Commercial Alliance. Pupunta ba talaga siya? Magpanggap kang papatayin siya. Ako na bahala sa iba. Sa madaling salita, si Don Lorenzo ay buhay pa. Ginawang bargaining chip, ipinaubaya sa komersyo. Pinipigilan ni Manuel. Hinakaw niyong impormasyon. Walang hiya kayo. Oo, niloko ka. Ano magagawa mo? Dalhin siya. Harapin sa komersyo. Francis, wag. Hindi ako pwedeng bumalik. Papatayin ako ni Panggulo. Papatayin niya ako. Dalhin niyo siya. Ang seguridad ni Miss Liza ay ipapasa na sa NSB. Kumusta ang katawan? Normal lang. Kayang talunin ang 1,000 mong kopya? Don Lorenzo, bago kami makarating, huwag kang mamatay. Umalis na tayo. Don Lorenzo, matagal na nating di nagkita. Don Lorenzo, bago kami makarating, huwag kang mamatay. Let's go. Don Lorenzo, matagal na, hindi nagkita. Tanggalin mo. Manuel Javier, ikaw nga ang nagudyok sa season na makipag-ugnayan sa dayuhan para pabagsakin ng Reyes Fortress. Matanda ka na. 3 taon na hindi mo pa rin mapigilan ang bibig mo. Tego! Miss Helena, matandang to. Marami nang alam. Kailangan niyang mamatay. Sumuko ka na sa Divine Order. Takot ka pa rin dito? Hindi ako natatakot. Pero yung Reyes Fortress, buhay pa may kakampi sa gobyerno. Ang matandang to ay magdadala ng pulis. Akala ko ano pa? Kung takot ka, hayaan mo na ang Divine Order. Ngunit, Ngunit ano? Ikaw ba ang kasosyo ng Divine Order? mag-usap na maayos.
Kayong mga puta na gustong pabagsakin ng Pilipinas. Mamatay na lang ako kaysa makipagsabwatan sa inyo. Huwag mong sabihin ang hindi dapat. Alipin, dalhin siya sa base. Pangulo, may bisita galing sa Reyes Fortress. Sino? Nandito si Miss Elena. Gusto niya bang mamatay? Pangulo, sinabi niya si Tanya Reyes, deputy ni Don Rey. Sino? Pangulo, may bisita galing sa Reyes Fortress. Sino yan? Nandito si Miss Helena. Gusto niya bang mamatay? Pangulo, sinabi niya si Tanya Reyes, deputy ni Don Rey. Sino? Pangulo Javier, ito ba ang paraan ng Commercio Alliance sa pagtanggap ng bisita? Pumasok kayo sa loob ng komersyo at nagdulot ng pinsala. Anong pagtanggap ng bisita yan? Deputy Reyes, balita sa harap na ikaw ay namatay. Ngayon ay biglang lumitaw dito. Sekretong bumalik ka ba sa Metro Manila? Nagulat talaga ako, Deputy. Pangulo Javier, mabuting ikaw ay nag-aalala sa harap. Baboy, kung ganon, madaling pag-usapan. Palagay ko, kilala mo rin, Pangulo Javier, ang mga maskarang ito. Asong uto-uto ng Divine Order. Hindi ko kilala yan, Deputy Reyes. Ano ang sinasabi mo? Hindi namin intensyon makipag-away. Basta hindi kayo lumabag sa batas. Sabi niya, nasa iyo si Don Lorenzo. Mahilig ako sa alaala. Gusto kong makita si Lolo Season. Hindi mo naman tatanggihan, di ba? Ah, ganun pala. Ikaw ang nagsabi, Vanessa. Francis, sinabi mo na hindi mo ako ipapakilala. Si Don Lorenzo ay nasa iyo. Ako ay mapagmahal. Gusto kong makita si Lolo Season. Pangulo, hindi mo naman tatanggihan, di ba? Ah, ganun pala. Ikaw ang nagsabi, Vanessa. Francis, sinabi mo na hindi mo ako ipapakilala. Gusto mo bang palabasin kita? Ano yan? Hatid kita sa bahay. Ganito ang ugali mo? Ikaw! Sapat na! Francis, di ba? Anak ni Don Rey. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin ang Season. Wala si Don Lorenzo dito. Subalit, tutulungan kitang hanapin. Paalisin sila. Manuel Javier, pinadoloko mo ba kami? Wala si Don Lorenzo ngayon. Huwag mo akong sisihin. Umalis na tayo. Walang sasabihin. Pinapalalabas niyang hindi niya alam. Si Don Lorenzo ay narito. Alam ko. Pinakawalan niya ang huling pagkakataon. May maghahatol sa kanya. Francis, dalhin mo ako. Pakiusap. Hihingi ako ng tawad, di ba? Bitawan mo siya. Kung hindi, Huwag mo nang balikan. Huwag! Francis, huwag! Dalhin mo ako! Francis! Sapat na. Paalisin sila. Francis! Ako to. Sabihin kay tatay, ang Commercio Alliance ay tapos na. Ako to. Sabihin kay tatay, ang Commercio Alliance ay tapos na. kausap mo sino? 8, Helena. Helena? Hindi ko pa siya nakikita. Paano kayo nagkakilala? Hindi ko sasabihin. Secret. Batang pasaway. Kayo tatlo, may huling salita pa ba? Pangulo, wala kami kinalaman. Walang nakakaalam na bumalik si Tanya. Opo, Pangulo. Kung hindi siya narito, siguradong nagsaksid ang pagpatay. Kami rin biktima. Pangulo, please, huwag mo ako patayin. Gagawin namin ang lahat. Pangulo, nagpursige kami sa lahat ng si Francis na demonyo. Opo, ang hirap ng sitwasyon ng Season dahil kay Francis. Ang ibig ninyong sabihin, binigyan ninyo ng asong pagkain ang anak ni Don Rey. At nang magsumbong si Francis, kayo pa ang biktima. Hindi ba? Pinakain namin siya ng 3 taon. Kung hindi, patay na siya. Walang utang na loob siyang demonyo. Ano sabi mo? Kaya ang kayo manlait kay Francis? Sinasabi niyo ba? Binigyan niyo ng tirahan ang anak ni Don Rey. Francis nagreklamo. Tapos kayo ang biktima? Hindi ba? Pinangalagaan namin siya ng 3 taon. Kung hindi, patay na siya. Walang utang na loob siyang demonyo. Ano? Pwede niyo bang insultuhin si Francis? Tatanungin ko kayo. Si Francis ay chairman ng Reyes Holdings. Kailangan niya kumain ng basura? Mamatay ba siya sa gutom? Oo, maliban sa Season, sino kaalagaan siya? Kung nasa labas siya, patay na siya na yun. Kayang-kaya mo rin? May mali ba? Mapasama sa Season, makasama si Vanessa. Makita lang siya. Malaking biyaya na yan. Anong masama sa kidney niya? Tama. Nalilito ako. Sa katayuan ni Francis, ano pang babae ang hindi niya mahanap? Bakit yung sinasabi makita lang siya ay biyaya na? Mahal pa rin ako ni Francis.
Siya ay isang adik. Para sa akin, tinatanggihan niya lahat ng babae. Makita lang siya, bakit hindi biyaya? Madaling ka magsalita. Commercio Alliance. Kailangan ng mga walang hiya tulad nyo. Halika. Dalhin ang bagay. Two. Halika. Huwag! Ilabas ang mga gamit. Ano ito? Para sa talk show ito, 3 imbitasyon. Pinaghanda ko para sa inyo. Mock court show? Ito ba ang pinakamalaking talk show sa Quezon City? Ang nilalaman nito, palaging nasa trending. Panggulo, bakit kailangan naming sumali dito? Siyempre, ang walang hiya ninyo, ang usapan ninyo, ay nakakabilib. Meron palang tao na ganito kababa. Kung sasali kayo sa show na ito, siguradong magiging malakas. Saan ako? Walang hiya? Tama, panatilihin mo. Vanessa, nibigyan ko kayong 3 ng pagkakataon. Ang Reyes Fortress ay nasa panganib. Bagaman si Don Ray ipinadala ang kanyang anak para pigilan kami, limitado pa rin ang kanyang tauhan. Sa madaling salita, gusto ni Panggulo na sumali kami sa mock court show para akusahan si Francis at galitin ang publiko. Tama. Victor, hindi ba kayo nasasaktan? Bibigyan ko kayo ng pagkakataong magsumbong. Idamay ninyo ang Reyes Fortress. Ang komersyo ang magdidirekta ng usapan. Kung magawa ninyo ng maayos, papalayain ko kayong 3. Nagawin namin ang lahat! Francis! Gusto kong malaman ng lahat na ikaw ay walang utang na loob. Gusto kong ikaw at ang Reyes Fortress ay pagtawanan ng lahat. Susubukan namin. Francis? Gusto kong malaman ng lahat na ikaw ay walang utang na loob. Gusto kong ikaw at ang Reyes Fortress ay pagtawanan ng lahat. Naiulat ko na kay Don Lorenzo ang sitwasyon ng komersyo. Sabi niya, aasikasuhin ni Snowy. Snowy. Ang misteryosong ikawalong kapatid. Masama ang ugali ng komersyo. Malakas din sila. Gusto nating iligtas si Don Lorenzo. Magiging matinding laban ito. Ate Snowy, kaya niya? Sinabi ni tate kay Snowy na lang. Tiwala siya. Tiwala kay ate. Kung sa tingin mo, ang ebidensya ng komersyo nasa kay Don Lorenzo, tutulong kami. Jackie! Nandito na ako! Bakit may boses lalaki sa loob? Buksan mo na. Si Rochelle. Si Ate Rochelle ay naging CEO ng Blanco Entertainment, pero parang bata pa rin. Jackie, bakit mo sinabi yan? Nalulungkot ako. Titingnan ko. Hayaan mo na. Walang galang. Jackie! Hindi mo ako pinapansin. 3 months lang hindi nagkita, hindi ka na-close sa akin. Umayos ka na. Ikaw si Francis, di ba? Oh, Francis! Matagal na hindi nagkita. Miss na miss kita. Pinapabayaan mo ako? Ilang buwan lang hindi nagkita, hindi ka na-close sa akin? Huwag ka nang maglaro. Malaki ka na. Ikaw si Francis, di ba? Yee! My good little brother! Long time no see! 3 years na! You've changed a lot! Malaki ka na. Ikaw, huwag mag-over. Hindi! 3 years kami hindi nakita. Ano masama sa yakap? Sige na, nag-uusap kami sa pag-rescue kay Don Lorenzo. Huwag kang makisali. Sige, magkwentuhan na lang tayo mamaya. Kayo dalawa, nakauwi na ako. Ang koneksyon ng komersyo ay tuluyang na-block. Hindi naman kasing hirap ng akala. Salamat kay Francis. Siya ang nagpabagsak sa 3 pamilya at pinutol ang kamay ng komersyo. Francis, ilang galit ang naipon mo? Bakit ganyan ka kasama? Madali lang naman. Kaysa dyan, gusto ko malaman, Ate Rochelle, may plano ka ba? Bakit? Gusto mong mag-date tayo? Kung ikaw, syempre pwede. Umalis na tayo. Hey! Wag muna! Bago tayo umalis, may gusto akong malaman. Ang Blanco Entertainment, gaano kalakas? Sa Metro Manila, okay naman. Ang mock court show ay sa amin. Sunod lang sa gobyerno. Narinig ko, ang mock court show. Kung i-expose natin ang komersyo, siguradong maganda ang epekto. Miss Reyes, may problema. Miss Reyes! Ang 3 season sa mock court ay binabastos ang Reyes Holdings. Naapektuhan ang aming stock. Ano? Miss Reyes, may problema. Miss Reyes! Ang 3 season sa mock court, binabastos ang Reyes Holdings. Apektado na ang aming stock. Ano? Kawawa kami. Dahil lang kay Francis, ang tagapagbana. 5 taon sa bahay namin. Sa huli, binayaran pa kami ng masama. Pinabagsak ang aming pamilya. Totoo! 5 taon na pagkain! May kinulekta ba ako sa kanya? Bakit siya ganito kasama? Dahil sa maliit na bagay. Pinapatay niya kami! Ang emosyon.
Parang hindi peke. Ang sama ng tagapagmana na yan. Ang walang kwentang tagapagmana, dapat kang magpakumbaba. Akala mo, ikaw ang amo. Alam ko ang inyong pinagdaanan. Mayroon palang tao na walang utang na loob. Ngunit, dahil nag-back out na siya, paano niya pinipilit pa kayo? Dahil hindi niya ako binibitawan. Gusto niyang gamitin ang parang ito para ma-accept ko siya. Impossible! Hindi ako magpapakasal sa walang kwenta. Tama! Patayin ang lalaking yan! Tama! Kawawa na ang sison. Pinipilit pa ni Francis. Galit na ako. 5 buwan lang ako umalis. Ang programa nila walang paalam. Imbestigahan ang may-ari. Imbestigahan ang may-ari. Huwag na. Papatayin ko ang programa. Wait. Hayaan mo. Ha? Humph. 5 buwan lang ako umalis. Ang paksa ng programa nila dumiretso lang sa production? Imbestigahan ang may-ari. Huwag na. Papatayin ko na ang programa. Wait lang. Hayaan natin. Ha? Eng, gandang pagkakataon. Hayaan natin silang gamitin. Ang ibig nyo. Binigyan ng komersyo ang season ng daan para siraan tayo. Kung hindi natin tanggapin, parang kami pa ang may kasalanan. Gets ko na. Lalo nyo pumasok at ipakita ang tunay na kulay ng season. Tama. Sa ganitong paraan, pwede natin gamitin para iligtas si Don Lorenzo. 2 birds, 1 stone. 2 birds, 1 stone. Sa wakas, naging matalino ka na. Matagal na akong matalino Okay na. Bago pa siya magsalita ng masama, simulan na natin ang plan. Dapat ako ang gumawa ng plano. Ngunit dahil natapos mo na, tatanggapin ko na lang. Suton! Walang takot sila. Ang mga gawain nila ay hindi dapat ipakita. Ngayon, ipinapalabas pa nila. Rochelle, bigyan sila ng leksyon. Okay, sa pagkakataong ito, tatapusin ko na ang lahat. Si Francis ay isang basura. Noong siya patagapagmana ng season, inakaw niya ang aking puri. Palagi niya akong sinusubukang gahasain. Dahil hindi niya nakuha si Vanessa, nagkasundo siya sa Reyes Holdings para sirain kami. Kami ay mga biktima. Si Francis ay isang basura. Noong siya ay tagapagmana ng season, pinagnanasahan niya ang aking puridad. Palagi niya akong sinusubukang hawakan. Dahil hindi siya natagumpay, natasundo siya sa Reyes Holdings para pahirapan kami. Kami ay mga biktima! Si Francis ay isang oportunista. Ang kanyang kapatid ay CEO ng Reyes Holdings. Kung walang Jacqueline, wala siyang kwenta. Tama! Ang Reyes Holdings ay tumulong sa basura na to. Kahit may koneksyon, hindi dapat kalimutan ang hustisya. Ngunit, parang may mali. Ang CEO ng Reyes Holdings ay kapatid ni Francis. Bakit siya pupunta sa season bilang tagapagmana? Siguro, dahil sobra niya akong mahal. Lalong hindi mapapatawad. Ang pag-ibig ay pagbibigay ng kalayaan, hindi paghihigpit. Magtiwala kayo. Dahil kayo ay lumapit sa akin, gagawin namin ang lahat para ipagtanggol kayo. Si Francis at ang Reyes Holdings ay mapaparusahan. Totoo ang emosyon. Totoo nilang iniisip yan. Walang hiya talaga. 100 taon lang makikita. Kumusta ang opinyon ng publiko? Ang stock ng Reyes Holdings nagsimulang gumaba. Ang reputasyon ng Reyes Fortress ay naapektuhan. Maganda. Paano ang Blanco Entertainment? Walang aksyon ang Blanco Entertainment. Siguro dahil sa respeto sa inyo. Rochelle, pag natapos ko ang Reyes Holdings, gawin ko siyang aking Maganda. Paano ang Blanco Entertainment? Walang pakialam ang Blanco Entertainment. Siguro ay para sa iyong reputasyon. Rochelle Blanco. Matapos kong tapusin ang Reyes Holdings, ang puna na ito, gagawin ko siyang aking pangalawang asawa. Naintindihan na namin ang detalye. Base dito, imbestigahan at kasuhan si Francis. Ngunit kayo magpangako na totoo ang sinabi. Pinapanatili namin ang karapatan na habulin ng pamilyang season. Pinapangako ko! Totoo ang lahat ng sinabi namin! Oo nga. Alam ng lahat na hindi kami ang may kasalanan. Si Francis ang may problema. Naiintindihan ko. Sumunod ay ang botohan. Mga manonood, pumili ng iyong sinusuportahan at iboto ang iyong boto. Suporta ako sa season. Si Francis ay napakaduwag! Suporta ako sa season. Kahit kulang ang ebidensya, pero nakakagalit. Suporta season! 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 Salamat sa inyong suporta. Francis, ang publiko ay nasa amin. Tapos ka na. Malinaw ang resulta ngayong gabi. Sa susunod, imbitahin natin ang akusado sa susunod na palabas para sa paglilitis. Tama. Gusto kong humingi siya ng paumanhin. Hindi pa tapos ang lahat. Vanessa, kanino mo gusto akong humingi ng paumanhin? Francis, bakit ka nandito? Pupunitin ko ang bibig ninyo.
Kanino ako humihingi ng tawad? Ipapahiya ko kayo? Leave ito! Wala kayo kinalaman dito! Wala akong kinalaman? Pasensya na! Francis, nagpakita ka pa? Buti at nandito ka. Ipakita natin ang tunay mong mukha. Wala kayong takot. Ba't hindi kayo natatakot? Gugupuin ko ang tiwala ng tao. Habang kayo ay nagkakagulo, doon ako kikilos. Sa aking lugar ay mayabang, malaki ang loob. Alam mo ba kung sino ang kalaban mo? Alam mo ba na kapatid ko si Francis? Ikaw din ba sa Reyes Fortress? Sa aking teritoryo ay sobrang mayabang matapang ka rin. Alam mo ba kung sino ang nilalabanan mo? Alam mo ba na si Francis ay kapatid ko? Kasama ka rin ng Reyes Fortress? Kami, 8 ay nagpapanggap na hindi magkakilala nagtatago ng pagkatao para sa oras ng pangangailangan mahanap ang mga katulad mo. Hindi pa natanggal. Bigyan mo ako ng muka. Kalimutan na natin ang nangyari. Ang Komersyo Alliance ay tutulong sa Blanco Corporation na umangat pa. Akala mo ba ang ginawa mo? Sa Reyes Fortress ay malilimutan na? Ang sinabi nyo, naririnig ko lahat. Sabi nyo, dahil sa simpleng healing, sinugod ko kayo. Tama ba? Hindi ba? Francis, sumunod ka na lang nakat na ang live stream. Walang tutulong sa iyo. Francis, walang utang na loob. Ang aking paa ay pinutol mo. Francis, may sasabihin ka pa? Nandito ang ebidensya. Humalukip-yip ka na at humingi ng tawad sa season. Francis, humingi ka na ng tawad. Ang ginawa mo sa season, hindi ba nakakapanlumo? Tama, gusto lang ng season lagdaan ng kontrata. Kailangan mo bang magwala? Ikaw ay walang utang na loob. Ang nilalaman ng kontrat. Ano pa ba ang kontrata? Normal na kontrata lang yan. Kasalanan mo yan. Kontrata sa pagbibigay ng organ. Gusto nila aking bato. 2 pa. Walang utang na loob ka. Alam mo kung ano ang nilalaman ng kontrata? Ano pa nga ba? Normal na kontrata lang yan. Kasalanan mo yan? Kontrata sa pagbibigay ng organ. Kukunin nila aking bato. 2 pa. Ano? Magbibigay ng bato? 2 pa? To, patay na yan. Ang sinasabi nilang ito lang? Sabi mo simpleng bagay lang? Simpleng bagay lang ba ito? Francis, huwag kang magsinungaling. Paano naman hihilingin ng season yan? Walang katotohanan. Hindi kami ganyan. Kontrata sa pagbibigay ng bato. Pinulit ko ang isa. May isa pa. Vanessa, ipaliwanag mo. Insulto yan! Huwag kayong maniwala sa kanya! Vanessa, ito'y nakaprint. Kung gusto mong punitin, marami akong ipapunit sa'yo. Grabe naman ang ginawa ng season. Pinagsamantalahan. Tama! Kaya naman nagrebelde si Francis. Grabe na ang ginawa nila. Kayo, bakit kayo lumipat ng panig? Siya ang salarin! Ang pamilyang season ay inosente. Walang utang na loob siya. 2 bato lang ang nawala sa kanya. Ang nawala sa anak ko ay pag-ibig. Francis, ikaw tong adik. Pinakain ka ng season ng 3 taon. Patuloy ka pa rin mang-aapi? 3 taon. Kumain ng basura, natulog sa kulungan. Vanessa, bakit ang kapal ng mukha mo? Basura at kulungan? Season, ano ang ginawa ninyo? Kumain ng basura sa 3 taon. Natulog sa kulungan ng aso. Vanessa, bakit ang kapal ng mukha mo? Basura? Kulungan ng aso? Pamilyang season, ano ang ginawa ninyo? Francis, huwag kang magsinungaling. Kailan ka namin pinakain ng basura? Francis, walang ebidensya. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Isasampa kita ng libel. May sasabihin pa ba kayo? Kung lumabas ang laman nito, masama para sa inyo. Wag! Ipakita mo! Walang takot! Walang laman. Gusto mo lang ipakita na sinasaktan ka namin? Sino ang magpapatunay na kami ang gumawa? Tama! Host, please. Paano mo nakuha ang mga video na to? Security ng season. Dapat na-delete na to. Kilala mo ba? Gawa ito ni Ate Helena. Recover ang CCTV. Basic lang sa isang hacker. 3 taon. Kumain ng basura.
natulog sa kulungan. Sinabing alaga, illegal detention. Francis, suporta ako sa'yo! Walang hiyang mga season! Tama, nagkamali ako sa'yo. Pasensya na. Gusto naming makita. Ang season magbayad. Magbayad sila! Ikaw! Mga bulag na hayop kayo! Kami ang biktima dito! Tama, nagkamali ako sa'yo. Humihingi ako ng paumanhin. Gusto naming makita ang season magbayad. Magbayad sila! Ikaw! Mga bulag na hayop kayo! Kami ang biktima dito! Satisfied ka na? Ilantad mo ako. Ang stock ng Reyes, tumaas. Panalo ka. Ang 3 manika, walang halaga. Walang magagawa kayo. Gustong imbestigahan ako? Ipakita ang ebidensya. Alam mo, ang ginawa mo, sumuko ka na. May pag-asa pa. Huwag mo akong pilitin. Ang Commercio Alliance hindi pumupunta sa labas. Ang ginawa namin, normal na negosyo lang. Tayong Reyes Holdings ang nangaapi. Walang ebidensya. Ikinulong niyo ako. Wala kayong takot na kasuhan ako? Sa madaling salita, kapag may ebidensya kami, cooperate ka sa investigasyon? Gusto niyo ba? May ebidensya kami. Francis! Ikaw tong adik! Huwag kang lumampas! Private matter to! Ikaw! Bakit mo kailangang ipaalam sa lahat? Tama. Francis, sabihin mo puro kasinungalingan. Papatawarin ka namin sa pagkakamali mo. Francis, huling pagkakataon mo na to. Kung hindi, papalabasin ko si Vanessa na huwag kang pansinin. Last chance mo na to. Sabihin mo kung nasaan si Don Lorenzo. Kung hindi, patay. Tagapagtanggol ng Reyes. Cooperate sa investigasyon. Wala na akong pakialam sa'yo! Last chance mo na to. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Don Lorenzo. Kung hindi, Patay. Tagapagtanggol ng Reyes. Sumunod sa investigasyon. Tagapantagol ng Reyes! Dumating kayo para arestuhin siya, di ba? Maganda, alam ko na. Sa mundo na to, may mabubuting tao pa. Francis, kung may sasabihin, sabi mo na sa tagapangtanggol ng Reyes. Gusto niyo ano? Bakit niyo ako arestuhin? Alam mo naman ang ginawa mo. Sumunod sa investigasyon. Ikaw! Hayop ka! Bakit hindi ka arestuhin? Ikaw may kasalanan! Ikaw may kasalanan! hindi ako ang nangkidnap kay Don Lorenzo. Bakit ka nagmamadali? Tanggapin mo ang katotohanan. Pinasa mo ba si Don Lorenzo sa Commercio Alliance? Hindi! Walang katotohanan! Wala ka mapapala! Patayin mo man ako! Hindi ko sasabihin! Narinig nyo? Sila ang nagpilit. Bitbitin ng 3. Patayin sila. Opo. Totoo? Bato? Patayin mo man ako! Hindi ko sasabihin! Pakinggan nyo. Sinabi niya mismo. Bitbitin ng 3. Patayin sila! Opo. Francis, bakit mo ako ginagawa to? Hayaan mo ba talaga ako mapahamak? Bakit hindi? May magrereklamo ba? Wala po ako. Kayo? Wala! Bitbitin ang 3 at patayin. Nahanap na rin si Don Reyes. Wala nang silbi ang 3. Paano? Nahanap mo si Don Reyes? Niloloko mo ba kami? Akala mo ba magpapatalo kami? Ayokong kuusapin ng bobo. Bitbitin sila. Patayin. Francis, usapin natin to. Francis, gusto mo ako akitin sa paraang to? Impossible. Tahimik! Francis, si Don Lorenzo ay nasa komersyo. Sasabihin namin lahat, huwag kang gumawa ng galaw. Dapat sinabi mo na lang. Ina, balib ka na ba? Patayin niya tayo. Ang ugali ni Francis. Patayin talaga tayo. Gusto akong mabuhay pa! Huwag niya akong patayin! May ebidensya na. Ang ugali ni Francis. Parang gusto kaming patayin. Gusto ko pang mabuhay kaysa mamatay ngayon. May ebidensya na. Takot ka mamatay? Normal lang yan. Tama si Mr. Reyes. Sa mga ganyan, takutin lang. Ibibigay na nila gusto natin. Francis, alam ko na mahal mo pa rin ako.
Ang hirap intindihin ng utak niya. Linawin mo! Saan mo ako dadalhin? Pagtataksil, attempted murder. Death penalty siguro. Maglakad ka. Francis! Francis, tulungan mo kami! Francis! Pinatawad na kita! Francis! Tulungan mo ako, Francis! Kumusta na si Manuel? Mr. Reyes, nasa loob na si Miss Blanco. Magaling. Sa harap ng buong bansa, nilantad niyo ako. Gusto niyo bang mag-away na talaga? Akala ko, dahil ka sa Divine Order, wala kang pakialam sa pangalan mo. Parang ayaw niyo akong umalis. Pinilit lang silang magsalita. Hindi valid. Walang ebidensya. Hindi niyo ako magagawa. Hindi sapat ang ebidensya. Gusto niyo akong idamay? Sabi niyo komersyo, dinukot si Don Lorenzo. Ilabas niyo siya. Gawin niyo ang gusto niyo. Gusto niyo si Don Lorenzo? Puntahan niyo na lang si Miss Helena. Magpapatuloy ka pa rin? Ililinis ko lang ang pangalan ko. Gusto niyo makita si Lorenzo? Magkita tayo. Patuloy kang magsisinungaling? Naglilinaw lang ako ng pangalan ko. Magaling! Since gusto niyong makita si Don Lorenzo, let's meet him. Ano? Manuel Javier, ikaw ang kasabwat ng anak ko. Nagkasundo kayo sa Reyes Fortress. Tinalikuran ng bayan. Walang puwang ang kasalanan nyo. Paano nangyari? Dapat si Don Lorenzo ay pinatay na ni Miss Helena. Sa tingin mo ba ang opisyal ng Divine Order ay kayang labanan ako? Itong mga ito ay ebidensya ni Don Lorenzo. Nagpapatunay ng pagtaksiyon niyo. Sumuko na kayo at tulungan ang investigasyon. Ah, ganun pala. Ang tagapagtanggol ng Reyes, isa rin pala sa 8 kapatid mong babae. Ang hina ng impormasyon mo, may tao at ebidensya na. Mayroon ka pang may papaliwanag? So what? Walang magagawa kayo. Worst case, alis ako sa Divine Order at lumipad palabas. Sa tingin mo makakatakas ka? Kung hindi makatakas, patayin na lang kita. Helena, hanggang kailan ka manonood? Helena, ito ang Pilipinas. Isipin mo mabuti. Ang Divine Order ay hindi natatakot sa Pilipinas. Helena, pakiusap. Ano? Kapatid mo rin siya? Kung ang iyong plano ay paulit-ulit na nabigo, dapat mong pagdudahan kung may traidor sa iyong paligid. Hindi! Pakinggan mo ako! Walang alala. Ang mga sulat mo sa akin ay ipapasa ko lahat. Wala ka ng pagkakataong mapaliwanag. Guvardia. Ngayon, ang season at ang kanilang mga tagapagtanggol ay natanggal na. Sa tingin ko, mas mapayapa na si tatay sa labanan. Kayong, ikaw si Helena. Hindi mo na ako kilala, ate? Nagpadala pa nga ako ng maraming impormasyon. Kaya pala may death threat ako. Kaya pala bumalik si Tanya. Kaya pala si Don Lorenzo madaling nahanap. Lahat ay konektado. Grabe, hindi ko inakala. Nag-mission ako para kay tatay at nakita ko si ate Helena. Palaban ka pala sa Divine Order. Kaya pala itinago mo sa amin. Okay, pinapatawad na kita. Uy, ano kayong gagawin? Sa wakas, naparusahan na ang masama. Bihira tayo magkita-kita, kaya dapat nating ipagdiwang. Okay lang ba si Francis? Walang alala. Babawiin ko sa iyo ngayong gabi.